Eto, simulan muna natin dito bago natin pag-usapan yung pag-amin ni Marcos na siya ay adik. Ay, nako, grabe. Totoo ba yan, Coach Soli? Mamaya ay papaliwanag natin. Wag naman po kayo excited. O, tungkol sa sabog sa kampanya. O, mamaya. Pero ito muna pag-usapan natin dahil importante ito. Okay? O, kasi ito na po ang strategy ng Team Bangag. Papakita natin. I also wanted to ask you about the remarks of former President Duterte last night at the proclamation rally of PDP Laban. He accused President Marcos again of using drugs, particularly heroin. He also used the word bangag. I'm curious, how does Alianza, or you particularly, how do you plan on addressing that? I mean, Ayan, ito usapin dito, okay? Yung binanggit na ni PRRD na bangag ka, Marcos. O, paano sasagutin ito ng grupo ni Marcos, ng kampo? Anong strategy nila dito? Kasi yung sasabihin ng mama na ito, yan po ang magiging maliwanag na strategy ng team sinusuka patungkol dito sa drug test or dito sa pagiging addict ni Marcos. O, sagot! I don't plan to address it, 'di ba? Kasi gano'n naman yung playbook ni President. Yun, okay? Anong strategy? Ignore. Okay? Pag patungkol sa cocaine, ignore. Pag tungkol sa droga, ignore. Pag tungkol sa heroin, ignore. Pag tungkol sa bangag, ignore. Yan. Hindi nila papansinin. Bakit? Duwag sila dahil addict. Addict lang ang takot sa drug test. Duterte, di ba? Basta't, even before, di ba? Basta't kalaban niya, yun naman ang number one accusation niya eh. Fake news ka, fake news. Fake news ka, Brad. Fake news ka, Brad. Basta daw kalaban ni Duterte, ang number one accusation niya, addict. Hindi po. Marami siyang sinasabi, magnanakaw. Bakit? Si Tambaluslos ba sinabi niyang addict? Ha? Yung Quadcom, sinabi ba niyang addict? Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sinungaling? Itong maman to ako. Di ba? Si Lenny, nakalaban niya. Binabanatan siya. Sinabi ba niyang addict? Sino sinungaling? Ako o siya? Yan ang mahirap. Sir, sorry. Naunawaan kita, trabaho mo ipagtanggol yan eh. Trabaho mo ipagtanggol yan. Alam ko, vlogger ako eh. Bakit? Kasi ako naawa dun sa mga kapwa ko vlogger na bayad para ipagtanggol si Marcos. Ay, talagang kawawa. Paano mo ipagtatanggol? Ano katanggol-tanggol kay Marcos? Paano mo ipagtatanggol si Marcos patungkol sa droga na isang takot magpa-drug test? Sige, paano ipagtatanggol? Ano mangyayari sa'yo? Magpe-fake news ka ngayon. Anong nangyari sa iyo ngayon? Magsisinungaling ka katulad nitong mama na ito. Trabaho lang eh. And the best na gagawin mo, ignore. Or magturo ka. Hindi ko masagot yung adik ako. Fentanyl, ganan. Hindi ko masagot yung adik ko eh. Pero yung bibig, gaganon-ganon na. Anong gagawin nyo? Diba? Ignore, or magturo ka, or downplay mo. Tulad ng tingnan mo yung ginagawa nitong mama na to, ganun na ganun. Diba? Either a drug user o drug pusher. Hindi. Sinabi ba niyang drug pusher o drug user si Tamba? Adi ka ata, sir eh. Hindi. Tanong lang yun. Tanong. Naku, pambira. Nabubuko. Ang hirap ipagtanggol ng hindi ka tanggol-tanggol, no? Diba? So, bakit pa natin papatulan yung bagay na yun? Hindi mo talaga kayang patulan yun. Mati si Marcos doon. Mati. So, in the coming sorties, we shouldn't expect President Bongbong to address that in any way? I hope not. Dito na mo.
sa mga susunod ba na sorties o rally ng Team Suka at saka Team Sinusuka, i-address ba nyo? Kung halimbawa, magsalita si PRRD, ay, adik ka, bangag ka talaga. Anong gagawin? I-address ba? Sasagutin ba ni BBM? Anong sagot nitong mama? I hope not. So, pagtatanggol. Para sa kanya, ang datingan kasi nun, hindi niya sinasagot na kung dapat sagutin ni Marcos yung bangag siya. Ang sagot niya, sana hindi. Ano ibig sabihin? Para sa kanya, ang pinapalabas niya, tama na hindi niya sagutin. Alam mo, dito pa lang sa mga lumalabas na ito, adik na talaga si Marcos. The way na pagtanggol nila, inaako na nila, sana hindi, huwag mong aminin. Oh, wag, ganon. Diba? Kasi bakit? Pag napunta ka dyan, babaong ka. Dahil pag sumagot ka ng patungkol sa droga, tapos hindi mo kayang backupan ng drug test, useless. Di ba? Kaya, I hope not. Di ba? Wala eh. It's a playbook. It's already a formula. Hindi po kasi nungalingan yan. Lagi, sagutin nyo ko kahit sagutin nyo taong bayan, sir. Yung iba bang kalaban ni PRRD, sinabihan niyang bangag? Sinabihan niya bang drug lord o drug user? Hindi. Kaya wag mo pa ulit-ulitin yung playbook. It's not a playbook. It's for the real addict. Oh, can you please, the addict in the house, stand up? Hoy, wag kang tatayo, sir. Wag. Yun yun. Di ba? Ganun lang yun eh. Hindi playbook ni PRRD yun. Para kay Marcos lang talaga yun. Di ba, pasat kalaban? O ikaw, pusher o user. Ganun lang naman yun. Hindi kasi ito yan, ha? Ako, I really hope na ang buong PDP ay magpa-drug test to force yung alyansa na magpa-drug test. I'm not saying na adik yung mga senatoriables ni BBM itong Team Sinusuka. Hindi po. Para lang mapuwersa yung kanilang boss magpa-drug test. Dahil talagang iwas na iwas siya dyan sa drug test na yan. At alam mo, sir, hindi po ito para sa kampanya lang. Ito po ay responsibilidad ni Marcos na ipakita sa taong bayan na siya ay karapat-dapat. Manguna, isipin mo, ikaw sir, papayag ka ba ang driver mo adik? Kamay-kailan lang may nabalitaan ako. Isang mama, sobrang galit na galit na galit. Di ko nababanggitin, isang malaking politiko. Ito, totoo to, kakakausap ko lang. Bakit galit na galit siya sa drugs? Kasi yung pamilya ng best friend niya, umiyak sa kanya. Bakit? Yung lalaking anak niya na adik, ginagahasa yung kapatid niyang babae. This is real talk. Nilak ang bahay, hindi makapasok yung magulang dahil papatayin yung kapatid na babae. 2 araw ginagahasa. Ako, ayoko nang pumapatay, pero pag talagang nakakadinig ako ng adik, parang gusto ko talagang barilin eh. Ha? Hindi ko inaano rito na ine-encourage pumatay, pero isipin mo. Sino matinong kaisipan na ang kapatid ay i-rape ng kapatid? Adik lang. Kaya sir, please, we deserve to know kung adik ba ang presidente o hindi. Huwag niyo ipagtanggol. Ang hayaan natin na ang magtanggol sa presidente ay yung drug test. Kung negative siya, so be it. Tapos ang istorya. Pero masakit yung mga ganyan na maririnig natin. Masakit sa magulang yun, yung anak mo nire-rape ng anak mo rin. Masakit yun, ha? Kaya mo yun, sir? Yan yung sasabi ko, kaya mo, driver mo, adik. All the more. Kayo ba, kaya nyo? Pag-aalaga sa anak nyong babae, adik? Lalong-lalo na presidente.
Di ba, wag nga tayo magplastikan, sir? Oh, type nyo ba yon? Kaya tuloy itong isang politiko na to galit na galit sa adik. Buti na lang. Tanong! Si Marcos ba pag narinig yung balita na yon, magagalit? Si Marcos ba galit sa adik? Ah. As far as your candidates are concerned, your advice is don't comment on it. No need to respond to it. Ano, hindi Ang tanong sa kanya, hindi na dapat mag-comment doon sa bangag issue. mo Oh, naman- sige. hindi nga namin tinitignan kung ano yung sinasabi nung Really nung- don't Naku, hindi tinitingnan. Ay, sir, budol-budol ka rin ha, mana ka sa amo mo ha. Hindi tinitingnan. Pero yung mga sagot ni Marcos, sagot doon sa, ay, naku, budol-budol ka. nung kabila. Basta yung pinag-uusapan namin, ano yung plataforma, Lokohin mo yun. Oh, anong platform? ano yung mga dapat mong paalam. Kasi may sarili naman sila. Mr. Sir First of all, Cheryl. 5 minuto lang yung time ng bawat isa. Strictly followed yan. Kasi kung strict kayo sa 4 to 7, malamang Oo. strict din yung Hindi, time sa stage. strict kami dyan. So, sisimula kami ng 4, kahapon napilitan kami ng 4:30 kasi medyo mainit pa. So, meron Sir, sila laging 5 mainit ang 4 o'clock. minutes, and they all follow naman. So, imagine, bakit nila aksayahin yung oras nila para sagutin yung isang bagay? Ang importante, ulit, malaman ng Ante na mo ang ibig sabihin niya. Bakit sasagutin yung isyong bangag? 5 minuto lang yun. So bakit sasayangin mo yung plataforma? Hindi, kunwari ako senador. Isa lang sa, hindi ko pagtatagaling ng 30 seconds para maisingit yun, sir. Sasabihin ko sa inyo, ako hindi adik at willing ako magpa-drug test anytime. Just tell me, basta sabay-sabay tayo magpa-drug test. Kung sino naghamon, magpa-drug test din, sabay kami. Tapos, may ilang segundo yun, sir. Huwag na tayo magpalusot. Hindi ito para kayong quadcom eh. Plastic. Pinupunan nyo yung 150 million na confidential funds ni BP Sara, pero hindi nyo mapuna. Etong mga grabihang pagnanakaw at korupsyon. Diba? Flood control projects, anong nangyari? Etong blank items, anong nangyari? Hindi ba kaplastikan? Ganyan din kayo. May totoong issue. Ayaw niyong sagutin. It's just a matter of 30 seconds. tao kung paano sila makakatulong doon sa buhay ng bawat Pilipino. Yun naman ang mahalaga eh. So bakit nila sasayangin yung oras nila doon sa bagay na yun? Di ba? Kita niyo yung palusot, no?